Magandang umaga po mga kaibigan, welcome pong muli sa aking channel para sa isa na namang episode. Maaga po tayo ngayon dahil naghahanda po ako para sa gagamitin namin sa mga inahin. Magpapakulo muna ako ng dahon ng bayabas para linisin ang matris, bulba o yung dinaanan ng mga biik pagkaanak ng inahin. Ito po ang isang alternatibong pamamaraan para linisin ang loob ng inahin. Panoorin lang po ang video para makita ang mga simpleng proseso. Hindi na po tayo bibili ng gamot para sa ganitong aktibidad. May mga magagamit naman tayo na makikita lang sa ating bakuran at hindi na kailangan gumastos. Ilang araw pagkatapos manganak ng inahin ay pina-flush out namin kung anumang mga bagay na naiwan sa loob katulad ng mga namuong dugo, mga lamog-lamog at iba pang mga bagay na naiwan pagkatapos manganak. Nagkakaroon din ng mga sugat ang dinaanan ng mga biik. Ang pinagkuluan ng dahon ng bayabas ay isa sa mabisang gamot para dito. Mayroong antiseptic at healing properties ang dahon na ito. Kapag napapabayaan kasi ang mga naiwang bagay sa loob at sugat ay maaaring pasukin ng mga bakterya at magresulta sa impeksyon. Nalilinis ang kanyang matris, ma-flush out ang mga dumi at may handa sa susunod na pagpapabulog. Palamigin na muna bago ibigay sa mga alaga gamit ang catheter. Mamaya ay makikita ninyo kung paano namin gawin. Naisalin ko na sa malinis na container at ibabahagi ko po ang iba pang mga gagamitin para isagawa ang paglilinis. Gagamit din po tayo ng cement container, catheter at iodine. Haluan lang ng ilang patak ng iodine ang pinagkuloang dahon ng bayabas at maaaring dagdagan pa ayon sa nais. May antiseptic at healing properties din ang gamot na ito. Ang proseso na ito ay ginagawa namin ilang araw pagkatapos manganak. Sa case namin ngayon ay nasa 4 at 5 araw respectively dahil 2 inahin po ang nanganak. Pinagsabay na lang po namin sila. Nandito na tayo sa aming 4 days old piglets. Kahapon at sa nakaraang araw ay nakapagbigay na kami ng iron vitamins, nagputol ng ngipin at buntot sa 2 batch. Malilikot na ang mga bulinggit. Handa na po para sa paglilinis o flushing ng inahin. Hugasan muna ang labas ng bulba ng pinagkuluang dahon para maalis ang dumi at ma-disinfect dahil may mga sugat din. Isa rin po na nasusugatan ng ari habang nanganak at minsan ay pinapasok ang kamay natin para dukutin kung nahihirapang lumabas ang mga biik. Maaari pong dagdagan ang dami ng panghugas, depende na po sa atin at walang problema dito. Mas maganda pa nga ay umawas ng umawas ang tubig para ma-flush out talaga ang mga dumi. Kapag naipasok na ang catheter ay ipasok sa kabilang dulo ang semen container na may bayabas. Sa prosesong ito ay parang nag-artificial inseminate lang po tayo. Dapat busy ang alaga o bigyan ng pagkain para maisagawa ang paglilinis. Paumanhin lang po, hindi ko lang po ma-focus dahil sa may restrictions. Salamat sa pag-intindi. Sa previous episode ay naibahagi ko ang mga follow-up medicines bilang prevention para hindi mag-progress ang impeksyon pagkatapos manganak. Sana ay mapanood ang nasabing video para may makuhang dagdag kaalaman. Maraming salamat po. Ang dahilan po ng flushing natin ngayon kahit nabigyan na ng mga antibacterial at mga gamot ay para mailabas pa ang mga dumi sa loob. Dahil kahit na kapag antibacterial na ay may mga dumi pa na naiiwan sa loob at kapag hindi mailabas ay pagmumulan pa rin ang impeksyon. Napapanatili din natin na maging malinis ang matris.
May mga nabibiling gamot naman katulad ng Euterex Coblets na mabibili sa mga agri-vet supplies at katulad din sa proseso ngayon ang paggamit, na taon lang na walang mabibili dito sa aming probinsya kaya itong alternatibong pamamaraan po ang aming ginagawa. Ubusin at tapusin na muna namin ang paglilinis nitong isa at isusunod naman ang pangalawang inahin. Dito naman tayo sa isang inahin, nasa 5 days na nang siya ay manganak, same procedure din sa nauna. Bago po tayo magtapos ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng nanood na umabot hanggang dito. Kung maaari ay mag-comment kung saang lugar po kayo ngayon para malaman ko saan umabot ang aking channel. Sisikapin ko na ma-shoutout po kayo at makapagpasalamat na rin sa susunod kong mga videos. Sa muli, daghang salamat at mabuhay po kayo. Ang inyong natunghayan ay base lamang sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Halos patapos na rin ang aming paglilinis sa pangalawang inahin. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Huwag lang pong kalimutan na mag-like and subscribe. Hanggang sa muli, daghang salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.